na ginamit din na imbakan. So there are 3. 4 pala ma'am, Aguada Street, Aguado Yeah. Street sa Malacanang, malapit kay Marcos. Tamarin Street, si Marcos nag-utos. Na doon iimbak ang ang bahay. Ang isa sa 42 McKinley Road, sabi ni Sergeant Gutesa, mali-mali ang dinideliver bahay ni Martin Romualdez. Ang isa sa Valle Verde, sa bahay na kinuha din ni Saldico at binili. Ngayon, para ito ay mapakinabangan na hindi dumaan sa bangko, you need a system for that. Itong mga bilyon-bilyon na pera nila Marcos. At ang pinakamadaling gamitin, casino. Paano, Kasi, Eric? Paki-explain. halimbawa, ang cut-out nila, for example, si Alcantara at saka si Hernandez, sila Cabral. Ipapasok nila sa tao nila, magsusugal, kunwari, high-end high rollers sa casino ng Soler. Tapos, ipapatalo nila hundreds of millions para hindi halata. Pero yun ay pre-arranged to the management. So, nananalo, pero karamihan talo. Kaya na-record na to, nagpapatalo ng hundreds of millions to billions of pesos itong si Alcantara at si Bryce Hernandez, kasi ito ay money laundering. Pagpasok sa casino, income na yun ng casino, pera na ng casino. Hindi na yun pera mo. Kaya pwede mo nang kunin sa likod after that. May partida. For example, for every 1 Malinis billion. na, nalaban na. Malinis na, oh. Correct. Nililinis For every eh. 1 billion na pumasok doon, kukunin ng casino ang 200 million or 300 million, 700 million lang ang bababalik. Pero nonetheless, walang record. Walang bank documentation, walang camera documentation, na makikita ka sa bangko, walang bank transaction record. Ang bakit Yun nga yung sinasabi ko around kanina. 500 billion pesos ang mga pera na nalaunder at ang itinuturo ni Kiko Barsaga initially at nitong Peanut Gallery ay ang Casino Soler ni Enrique Rason. At tinatanong din kasi si Martin Romualdez involved din at si Lisa Araneta sa Okada, Manila, na tinake over nila ito. At ginamit nila dito si General Dibold Sinas para sa pag-take over at ang grupo na ito. So, at ang isa pang sanay na sanay sa money laundering, ang pangalan niya, Kim Wong. Ayun. Ayan po, no? Mga kababayan at mga kapadspres. Isa sa dahilan kung bakit ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lalong humihirap. Ito ay dahil sa pagiging, alam nyo na, pagiging puppet ng ating gobyerno at nagiging sunod-sunuran sa mga oligarko. Yung oligarko na isang maliit na grupo lang to eh. Pero talagang napakayaman na hindi na sila nakontento sa buhay nila, pagiging mayaman, at gusto pa nilang pasukin at manduhin ang mundo ng politika. Kumbaga. Pero dahil sa greedy, ang gobyerno ay pumapayag sila na magpasakop o yung paghahawakan sa kanilang leeg ng mga oligarko. Halimbawa na lang na si Panfilo Lacson. Diba? Hawak sa leeg ng oligarko yan. Kaya siguro lantaran at malakas ang loob ni Panfilo Lacson na pagtakpan ang mga kabalastugan. Diba? Pagtakpan ng kabalastugan ng mastermind ay dahil sa pera na naman. Maliwanag na kurap po ito, diba? Noong una, pagkapanalo pa lang niya bilang senador ay nagpakitang gilas agad siya sa mga kasama sa Senado. Nagkaroon agad siya ng presentasyon sa maanumalyang flood control ng DPWH. Nakatakot-takot na pagbubulgar sa plenaryo sa Senado. Pero nakapagtataka, hindi niya insiniwalat yun sa Blue Ribbon hearing sa committee ni Marcoleta. Kaya pala ay consultant siya at ang tao niya ay nasa loob ng Soler. Nandun daw mamaya pagkasabi ni Badoy diba? Nasa presentation niyang pag-text ni Yusek, diba? Yusek Cabral kay Tuta Soto na nagpapa-request ng project allocation. At ang tanong pa ay bakit di nila pinatawag si Cabral nung Blue Ribbon Committee na si Lacson? Diyan na tayo nagsimula ang hinala ng taong bayan.
tungkol sa pagtatakip sa mastermind. Ngayon, matutunghayan natin ang buong kwento kina Doc Padoy at Eric Celis na mga karagdagang pang detalye na talagang maisasisiwalat nila ito. Pero mukhang delikado sila rito, di ba? Kumbaga, siniwalat nila. Kaya yan po, no? Bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang buong video nila Doc Badoy at Eric Celis. Nakakorap, no? Pero wala yan sa kalingkingan ng ninanakaw ng mga oligarkyo sa Pilipino. No? And in the totem pole of political power, ang pinakamababa na nandyan ay mga politiko. No, yung mga political players, mga nasa gobyerno, kahit na pangulo ka, pinakamababa ka, ang mataas diyan ang oligarkyo. And Tama. this is happening all over the world. At saka noon pang panahon, kaya nga Totoo yan, mga kababayan. Panahon pa ni Cory, ganyan na yan. Naging puppet lang si Cory noon, ah. Kumbaga, nangingibabaw ng masaya at nangingibabaw ang mga oligarko noon, mga mayayaman. Doon nagsimula ng yumaman ang mga mayayaman. At doon din nagsimula na pahirap na ang mga Pilipino na mga mahihirap. Dumami ang mahihirap noon, di ba? At dumami rin ang mga rebelde. Tapos pinakawalan niya pa yung mga dating high profile rebels, di ba? Yun eh. Kaya noon pa, panahon pa ni Cory, nung nagsimula na ang kahirapan at paghihimasok ng mga oligarko. Siyempre, hindi rin natin makakaila. Nandyan na rin yung mga kaliwa na yumaman. Sa totoo lang. nagkaroon ng revolution, inuuna sila eh. Sila talaga yung binibitay, di ba, ng taong bayan. Kasi talagang yan yung pinaka-greedy. No, I don't understand it eh. Kasi I don't understand, well, for us ordinary people, no, you cannot wrap your mind around that kind of greed, di ba, na talagang, and mga kingmakers sila, no? So, the kind of grief and suffering that someone like an oligarch, like Enrique Razon has given to our country is Ayan. inestimable. Hindi mo maestima yan. No, so, at itong mga unggoy niya, you know, monkeys on a chain, like Vince Dizon. Ayan, Mga walang dinanoy niya na, prinsipyo di ba? yan, sumusunod. Kasi, I think at the end of all of this, no, Eric, is character again eh. Why should you be enamored with a oligarch? 'Di ba? Pero but that's what I see eh. Kasi I know these people and I've been in the presence of these people when I was in government and even outside government. Parang you can see the reason kung bakit nakakalusot ang mga oligarkyo is kasi ang mga Oo. tao na nakapaligid, mga Pilipino ordinaryo, ina-admire pa sila. 'Di ba? Pero nung panahon ni PRRD talagang nilatigo niya 'yan, no? Pinagbayad niya ng tax kasi nga sa isip nga nila they are privileged and entitled, no? Hindi nila kailangan magbayad. Parang Yan kasi yung isang presidente bago kumandidato o kasalukuyang kumakandidato pa lang, ang presidente, tinatansya na nila kung sino yung malakas. Yun. At pagkatapos nilang matansya na eto, malakas nga ito, lalapitan nila yan. At syempre, opera nila na gagastusan ng eleksyon ng na presidente na to. Kaya naikwento ni Duterte dati yan di ba? Ngayon, pagka nabigyan ka na at kumbaga napondohan na yung election pondo mo, yan, magkakaroon ka na ng utang na loob sa oligarkong ito. Sila kasi yung mga aali-aligid pagdating ng eleksyon eh. Tapos popondohan nila yung kandidato na kapag nanalo, syempre, alam mo na, malaki na ang utang na loob ng presidente sa oligarko. Diyan na magsisimula yung hindi pagbabayad ng buwis na malalaki. Kasi iniwasan ng mga oligarko yan, yung malaking bayad ng buwis eh. Na napakaling utang sila sa gobyerno. Di ba? yan, 'di ba? Mga squatter, mga ugali na mga yan, no? Tama. Mang maganda yung pinunto mo ha.
na ang gobyerno, kahit may mga politiko ito in the hierarchy of domination, o Yeah. pagkokontrol ng ating ekonomiya at ng buong lipunan, Oo, tama. nangingibabaw pa rin sa Pilipinas at sa maraming bahagi ng mundo ang mga oligarko sapagkat sila ang nagkokontrol ng lupa, dagat, kagubatan, minerals, patrimonya. Kaya nga ang term ni Pangulong Duterte dito sa kagaya ni Enrique Rason na nagtutubong lugaw sila sa kayamanang dapat ay pagmamayari ng taong bayan, pagmamayari ng buong mamamayan, pero kinokontrol nila dahil ang regulatory power and policy control and state authority nakokontrol din nila. We're talking about the government. For example, si Enrique Rason, hindi po katakataka na hindi lang siya ang oligarko na nakapaligid ngayon kay Marcos Jr. sapagkat Marami tigang yan, na tigang sila sigurado. during the time of President Duterte, hindi sila makapagdikta, hindi sila makapagmanipulate. May iba pa pang oligarko, mga ruling elite class na nagkokontrol din sa gobyerno dati. Halimbawa, maliban kay Enrique Rason, ang Ayala Group, oligarko ito. Ang Pangilinan Group, oligarko ito. Ang Rojas Araneta, mga oligarko din po ito. Oligarko rin. At lahat ng ito, sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi po sila nakakapagdikta, hindi nila nagagamit at namamanipulate ang poder sa gobyerno at ang instrumentalidad ng Estado para sila ay manatiling nagdodomina sa ekonomiya, patrimonya at buong lipunan. Subalit nang si Marcos nang pumasok, nakita po natin na si Marcos pinapaligiran hindi lamang po ng mga drug addict persons na tinukoy ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, ang lahat na nakapaligid dyan sa kapatid ko, halos nagdodorog ng droga. Galing kay Senator Amy Marcos. Pero may kulang ang sinabi ni Amy Marcos. Ayon kay Senador Ang nakapalibot Amy kay Marcos Marcos. Jr., hindi pa man siya umuupo, ang mga barkada niya oligarko. Hindi po Mayaman ang mga eh. ordinaryong mamamayan. Oo. Malayo po siya kay Rodrigo Duterte na ang kanyang kahalubilo ay ang mga nagtitinda sa karinderya, sa merkado, taxi driver, mga magsasaka, katutubo, mga ordinaryong mamamayan at hindi lang po yun pabukang bibig o pabanat bunga na ginawa ni Pangulong Duterte. Binanggit ni Ma'am Lorraine, ang atin pong binabanggit ngayon, bakit napuntuhan itong si Enrique Rason? Sapagkat ang kanyang pangingialam sa gobyerno ni Marcos ay umaabot pati sa kadelikadong sitwasyon na kaya niyang magdikta. Halimbawa, si Lucas Bersamin, may sinabi siya, may tumawag sa akin, hindi ako nag-resign. Pero ang tumawag sa akin ay makapangyarihan at hindi ko kayang hindian. Pero wala siya sa gobyerno. At ako ay nagpambaya. Oo, Kaya yun nga umalis yun. ako, kahit na ako ay sinipa lang, unceremoniously. Lucas Bersamin was referring none other to Enrique Rason. Siya Rason. pala ang super bilyonaryo na tumawag kay Lucas Bersamin at pinakialaman ni Enrique Rason ang hindi kayang panindigan ng tarantadong presidente na si Marcos na dapat ay fire my executive secretary sapagkat siya ay nasasangkot sa anomalya ng flood control at mayroon siyang koneksyon kay Trigib Olaybar na tao ni Angara, may koneksyon siya kay Jojo Cades, may koneksyon siya kay Adrian Bersamin at kay Pangandaman na nagsindikato sila. Bakit hindi niya kayang sabihin yon? Bakit it will take Enrique Rason na makialam sa proseso at mga gawain ng panggobyerno na hindi naman siya opisyal ng gobyerno? Diyan po ang take-off ng aming komentaryo ni Ma'am Lorraine kung bakit delikado na ang mga oligarko na may business interest na kontrolin ang ekonomiya ay siya ding nagdidikta sa gobyerno. Kagaya ng isang mahina at walang direksyon na gobyerno ni Marcos na kaya palang paglaruan at paikutin sa kamay ng isang oligarko kagaya ng super bilyonaryo na si Enrique Rason, Ma'am Lorraine. Kaya pala nila mong isabotahe ang ekonomiya ng Pilipinas eh. Na parang sila na talaga ang hari dito sa bayan natin. Mahirap po yan. Paano pala yung mga ibang business na talagang kalaban nila? O yung business na pag-iinitan nila na businessman na gusto rin na makapaglago ng business dito? Paano yung mga gustong mag-invest dito? Ibig sabihin, kontrolado rin nila yung pagpasok. Talagang iipitin nila. Kaya pala wala na tayong investor dito sa Pilipinas dahil sa mga oligarkong to. Talagang minamanduhan na nila ang ekonomiya ng Pilipinas. Yung ekonomiya ng Pilipinas natin, lagpak Talagang bulusok pababa Ayun ang hirap sa atin ngayon. Si PRRD, yeah, he welcomed them to the palace, no? Maraming events andyan yan, sina Enrique Rason, sila Fernando Zobel, no? Nandyan sila. Pero binibigyan niya ng limitasyon. Meron silang boundary. Tama. At saka siya yung pagkasoberenya niya ng Pilipinas,
talagang tinutuldukan niya, in other words, yung pagkagahaman ng oligarkyo. 'Di ba? I was there, I saw it, no? I saw with PRRD and he was very kaya nga si PRRD namimiss ko talaga eh. Namimiss ko talaga yung pagkapangulo niya. Kaya dit hindi ko matawag na pangulo ito. Kasi talagang ano siya eh, no? Talagang puppet lang talaga si Bongbong Marcos. No? So, No. yung Talagang ipagkukumpara mo si Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte ay napakataas. Sa rating pa lang, si Pangulong Duterte bago bumaba sa pagkapresidente, tumaas pa. Lalo pang tumaas ang trust rating ng mga taong bayan sa kanya. Samantalang itong si Ferdinand Marcos Jr., hindi pa natatapos yung term, lagapak na. Ang layo, positive to negative positive si Duterte. Tapos itong si Marcos, negative. Hindi pa tapos yung term. Talagang wala nang halaga. Isama mo pa si Sara Duterte. Kumbaga hindi na nagbabago eh. Siya pa rin ang number 1 eh. 'Di ba? Kaya ito po no. Kumbaga wala. Isa si Marcos sa mga nagiging puppet na lang ng mga oligarko. kaya natin pino-point out, no, yung oligarkyo to si Enrique Razon. Kasi ang kagandahan, no, kagandahan ng mga yung political hierarchy, yung totem pole, no, yung at yung pinaka nasa baba yung mga politiko. Makikita mo talaga sila yung pinakamababa sila kasi exposed sila pero invisible ang mga oligarkyo. Diba? Hindi makikilala. When shit hits the fan, ang tama talaga Nag-uutos eh. Taga-utos lang talaga na hindi talaga sila makikilala ng taong bayan. Kung sino-sino yung mga oligarkong nakikialam sa politiko. Dahil yung talagang exposed na exposed, etong mga politiko at pinagagalaw lang ng mga oligarko mga yan. Inuutusan eh. Hawak sa leeg ba naman, di ba? sa mga politiko, galit ang tao sa kanila. Pero actually, yung makita mo, the ones who are in real power are invisible, no? Correct. Nahimik sila. Mm. Kaya natin kinakaladkad sila sa spotlight, no? Para alam ng Pilipino who is screwing our country over. Kung bakit unprecedented ang greed na nakikita natin ngayon at kung bakit maraming Pilipino namamatay, nagugutom, etc. Yeah. Because they really are not satisfied. Ganun lang yun eh. I've read so many books. So many books about these oligarchs. And in the end, that's all it is. Hindi nila alam, walang kabusugan. There is no end to their greed. No, so, but what will put them on the right track is an empowered people. At malalaman lang natin yan pag ini-inform kayo. Imagine, no? Totoo ba yun, Eric? Siya yung tumawag kay Lucas Yeah. Persmin? Yes, ma'am. Dangerous, no? Grabe, no? Yeah. Is that- Marcos hindi niya kayang i-fire out si Bersamin. And it will take an Enrique Razon to declare you step down, you step aside, you set aside your power and give it to the president. So ibig sabihin si Marcos may otoridad pa over and above him. That is dangerous, sabi ni Ma'am Lorraine, because that is an act of surrendering the sovereign authority given by the people to Marcos sa isang oligarko na may business interest. Kasi delikado ito, Ma'am Lorraine, ang binabanggit namin dito mga kababayan. Si Enrique Razon naglagay ng mga tao upang pagtakpan ang korupsyon. Kasi hindi lang si CG Hero ang nagbulgar na si Enrique Razon involved sa sindikato ng korupsyon, sa flood control. Na unang lumabas po sa social media ang pahayag ni Congressman Kiko Barsaga. Yeah. Sabi niya ang Pala nawala si ng sindikato ng korupsyon sa Kongreso at the center of it is Enrique Razon. And I will make a speech about that. Tapos 2 days or a day after, ay naglabas ng isang pahayag at pananaw ang itong founder ng online media portal na Peanut Gallery at sinabi niya na ang koneksyon ni Ping Lacson, mantakin mo senadora, at number 2 man sa Senado, tagapagtabon-tabon na special agent ni Bongbong Marcos para hindi umusad ang investigasyon ng matino sa flood control, tao pala ni Razon. Sapagkat nagtrabaho sa kanya si Ping Lacson at ang tao ni Ping Lacson na si tawag sa kanya si Ninoy dahil Aquino ang apelyido, si Michael Ray Aquino, na na-involve sa mga espionage scandal sa Amerika, ay yun po ang mga sirkulo ni Enrique Razon na umaandar. Ang pangalawa, si Vince Dizon. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang nagdidikta sa ICI si Vince Dizon?
kung ano ang tempo, saan ang direksyon, sino lang imbestigahan, anong dapat hindi imbestigahan, paano durugin si Saldico, paano ilihis ang investigasyon para hindi magdugtong kay Romualdez at kay Marcos. Hindi ba kayo nagtataka that Vince Dizon, no matter how he pretend to be soft-spoken, is the real operator sa loob ng ICI? Every time na kaya nga pumalag dyan si Mayor Magalong. Sabi niya hindi ito independent. Dinidiktahan ito ni Marcos at hindi niya lang masabi. Pero nilamon niya rin ang kanyang sinabi dahil bumalik pa rin siya. Because Magalong is also a protege of Lacson. So kumalma siya, bumalik pa rin siya sa ICI. Pero hindi na siya nagpailalim sa ICI. Mga kababayan, ano po ang pinakapunto namin ni Ma'am Lorraine? Bakit namin hinihimay ito? Bago namin puntahan ang contrast kung paano inilagay ni Pangulong Duterte ang lugar ng oligarko sa gobyerno ng siya ang presidente. Hanggang dyan lang kayo, ganito ang dapat, itong hindi dapat, at yan ay susundin nyo dahil kami ang gobyerno, hindi kayo. Ma'am Lorraine. Also, it was Enrique Razon that put Vince Dizon as secretary sa cabinet niya, no? Ni Siya. Naalala ko si PRRD noon, about Manila Water. Yeah, go ahead, ma'am. Maganda yan. Yung nanggigipit yung Manila Water, and he actually messaged me and said, make sure na alam nila pag by 12 noon wala pang tubig. Lagot sila sa pupunta ako doon at ganyan-ganyan. And then, true enough, nagkatubig. No? So, parang nilalagay niya talaga sa lugar. But it has cost him. Because definitely, one of the reasons that he is in The Hague right now, imprisoned there, Mga is oligarko. because, niya ang oligarchy. Ano bang aeroplano ang sinakyan niya? Di ba aeroplano daw ni Ramon Ang? Di ba? Oh, yan, Nako, at tinitingnan din na oligarko parang si ito ay Ramon. naipasa na kay Tambaluslos kay Romualdez. Wala lang Oh. good of sale pa yata. Pero tama galing kay Ramon Ang. Yun din So, ang iniimbestigahan. Group effort talaga, di ba? Group effort talaga ng CPP, ng Marcos administration, mga oligarkyo ng CIA, lahat nung nilampaso ni PRRD that it has cost him, di ba? And Kaya pala na ang tawag dito, pinagtutulungan na pala ang Duterte talaga ng mga oligarko. Akala natin, mga rebelde lang talagang mga kaliwa. Talagang sila lang nagtutulong-tulong. Yung pala, may mga pinakamataas pa sa oligarko. Sa totoo lang, oligarko, may mas mataas na tao pa dyan. Malay natin, mga taga-ibang bansa ang mga kumukontrol pa dyan. At na talagang pinag-iinitan si Duterte, di ba? Sa totoo lang, baka meron pa taga-ibang bansa na baka nasa Amerika pa yon. Yung taong yun, yung babaeng yun. Yun yung talagang mataas na oligarko rin yun. 'Di ba? Kumukontrol sa gobyerno. And ganun yung pamamaraan kapag ikaw ay gusto mong bantayan ang Pilipinas at gusto mong umusad ang Pilipinas, ito yung mga babanggain mo. No, and the wealth of Tama. Enrique Razon has skyrocketed under the Marcos Under the administration. Marcos government. Correct. Yeah. Nasurpass So- niya na ang mga pamilya ni Henry C., ang Ayala Subel at ang Villar. Siya nang nangunguna. And ma'am, ang interest niya very broad. Wala po kami Dahil sinasabi na sa hindi siya pagiging magnegosyo. pakialam, Pero di yung ba? gamitin mong negosyo, Nalampasan niya sila Villar dahil sa pagiging greedy mo at pakikialam mo sa mga gobyerno. Talagang nilampaso niya yung mga kapwa niya mayayaman. manipulate mong gobyerno para ikaw ang paboran, delikado yon. At mangingialam ka sa panggobyerno, delikado din yon. Number one, si Enrique Razon po nagko-control ng port operations. Ang Harbor Center, the biggest porterage operations sa mga cargo at iba pa, hawak ni Enrique Razon. That's a multi-billion business. Ang Soler Casino, diyan nagpa-party si Marcos, naalala mo ma'am na in-expose ni Miss Marlica, yung kanilang cocaine party, matapos niya mag-inaugural speech at acceptance ng kanyang oath, umakyat sila doon sa penthouse ng Soler. At kanino ang Soler? Kay Enrique Razon. At sino ang kanyang chief security officer? Si Michael Ray Aquino. At during that time, consultant niya rin si Ping Lacson. Hindi pa siya nakapasok sa... Oh. We're talking about 2022. Yep. Si Enrique Razon din po, Kaya di ba, dumagdag yung pera ni Ping Lacson dahil diyan sa pakikipagsabuatan niya. Dahil sa oligarko. Kaya dumami rin ang pera ni Lacson. ang nagko-control ngayon ng More Power Electric Corporation na bigla na lang napunta sa kanya ang franchise sa Iloilo City. At ito ay napakalaking franchise ma'am ng Power. Siya may-ari ng More Power. Siya din po ang involved, mga kababayan, sa Kaliwa Dam water concession contract sa gobyerno na pinuna ni Pangulong Duterte
Hindi lang natapos kasi inabot ng termino niya si Pangulong Duterte na dihado ang gobyerno kaya pinareview niya ito. Kaya hindi umusad kaagad. Itong Kaliwa Dam project na ginagamit ng mga kaliwa, ng mga CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. So may business interest siya na ang kanyang interest ay kailangan niyang gamitin ng gobyerno at ngayon nakakita siya ng buwelo sa ilan ni Marcos at nila Romualdez. And one of the reasons kung bakit napakayaman ng China, no, is because yung mga oligarkyo nila, walang say sa gobyerno. Talagang wala, zero ang say. Sinisigurado ng gobyerno yon. No, sa madaling salita, wag nating tatanggapin na normal itong ginagawa ni Enrique Razon. No, wag nating tatanggapin. Unang-una, kaya walang say ang mga oligarko dyan sa China. Unang-una kasi, meron silang parusang bitay. Kaya kapag ang isang oligarko gumawa ng kalokohan, yari siya sa batas ng China, pwede siya mabitay. Ang corruption sa China, bitay, di ba? Di ba? Kung ang oligarko nila, ang lugarko ng sa China, yung nakipagsabuata sa corruption. Kagaya ng ginagawa dito sa Pilipinas. Yung ginagawa niyan. Di ba? Ng mga oligarko dito sa Pilipinas. Pag yan ang nangyari sa China, sigurado, corruption yan bitay yan. Yan ang mangyayari. Ng mga oligarkyo with business interests ay merong ganyang klaseng impluensya sa gobyerno na sila na mismo ang nagpapatakbo sa gobyerno. No? Kasi tayo Hindi yan sila takot, Pilipino yan No? Atin yan. Oo. Kaya hindi sila takot dito sa Pilipinas Dahil walang bitay. Ganun yun Hindi yan sa oligarkyo. No? And of course, gagawa siya ng desisyon na pabor sa kanya. Correct. So, hindi... Ma'am, ang malalaman, ma'am, we have received information. By the way, ma'am, pasensya, ipasok ko to sa pinangalakay mo. Kung bakit nagka-interest tayo na ibulgar ito. Ang money laundering ng mga billion-billion na pera sa flood control na kinurakot. Lumalabas, nagtatanong kami ni Ma'am Lorraine, pinayagan niya na malaunder sa Soler Casino. Ibig sabihin, ma'am, ipapatalo, pero kukubrahin. For example, ma'am, ang magpartner na si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez, papasok sila ng 50 billion sa Soler na mga casino, ipapatalo nila in a series of games, pero kukunin din nila ang kalahati. Eric, simulan mo sa pinakasimula para maintindihan nila kung ito mga magnanakaw na ito, nagkakaroon sila ng problema dahil ang dami nilang papel, ang dami nilang pera. Diba? Okay, Eric. Correct. At dahil dyan, ma'am, hindi mo yan pwede pasok sa bangko. Bawal. Halata ka. Nakikita, tama ka ma'am, there is a so-called banking ethics na pinaplag ka ng Anti-Money Laundering Council. Why are there deposits of billions of pesos sa mga accounts na ito? Ibig sabihin, talagang scripted pala talaga yung pagiging sugarol ng dalawang tao sa DPWH. Talagang sinasadya nila ipatalo para paglabas ng pera, malinis. Kasi bawal ang transaction sa million-billion sa bangko, di ba? Kapag ka araw-araw, buwan-buwan. Iko-questioning ka na ng bangko, di ba? Bawal nga yun yung money laundering niya. Pero ito, ibig sabihin, padadaanin pala nila sa Soler, diyan sa casino, para ipatalo. Para paglabas ng pera, ibig sabihin, pag nasa Soler na ang pera, sa kanila kukubrain. Di malinis na. Wala nang problema. Yun lang, pag galing sa Soler, ang pera, itatransact na yan doon sa bangko. Ibig sabihin, papunta na sa account nila yan. Ganun ang mangyayari, di ba? Para sa akin, ganun ang mangyayari. So makikita. Kaya nga si excuse me, Eric kaya nga si Martin Romualdez bumili ng bahay sa Forbes para doon imbakin yung pera, yung cash. So, yung pera na yan na ninakaw sa Pilipino, nagiging salot sa kanila, nagiging curse kasi saan natin nilalagay, 'di ba? Kaya nga si Janet Napoles sa bathtub niya nilalagay, 'di ba? Wala na silang paglalagyan. At saka there's an open secret in the military. There was a general, very corrupt general nung nag-retire na siya, forklift ang ang pangkuha niya, hindi niya alam kung saan niya ilalagay. Ang corruption, meron sila, kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, labas sa karanasan natin yan. Alam natin yung, nasa wallet lang yung pera natin, kasi hindi tayo mga magnanakaw, hindi tayo mga baliw, di ba? Kasi baliw sila nababaliw sila, so yan ang problema nila. We have to explain it in those terms, Eric, because it's hard to imagine na, you need a house? At bahay pa sa Forbes Park para paglagakan ng ninakaw ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, no? Yes. Okay, Eric, so ko, ma'am, ang nag-utos na bumili ng bahay sa Forbes Park sa Tamarin Street. Si yes, correct. Sinabihan ni Marcos na doon ang delivery.
Yes, Kasi ang yes. bahay ni Marcos yata nasa Nara Street eh. Malapit kina Inigo Sobel. I've been there sa lugar na yan nung Sa elections Makati. 2022. Oo. Yeah, Nakapunta sa na ako doon, Makati. ma'am, dahil nag-briefing kami kay Marcos. Yeah. At kay Lisa. Pero hindi ako nakapunta doon. Ako lang ay hindi ako makakapasok dyan. Si Martin nasa McKinley Road at saka sa Manila Polo Club ang kanyang mga villa. Ngayon, itong si Saldico nasa Valle Verde, ang kanyang mansyon na ginamit din na imbakan. So there are 3. 4 pala, ma'am. Aguada Street. Aguado Yeah. Street sa Malacanang. Malapit kay Marcos. Tamarin Street, si Marcos nag-utos. Na doon iimbak ang ang bahay. Ang isa sa 42 McKinley Road, sabi ni Sergeant Gutesa, mali-malit ang dinideliver bahay ni Martin Romualdez. Ang isa sa Valle Verde, sa bahay na kinuha din ni Saldico at binili. Ngayon, para ito ay mapakinabangan na hindi dumaan sa bangko, you need a system for that. Itong mga bilyon-bilyon na pera nila Marcos. At ang pinakamadaling gamitin, casino. Paano, Kasi- Eric? Paki-explain. Halimbawa, ang cut-out nila, for example, si Alcantara at saka si Hernandez, sila Cabral. Ipapasok nila sa tao nila, magsusugal, kunwari, high-end, high rollers sa casino ng Soler. Tapos, ipapatalo nila hundreds of millions para hindi halata. Pero yun ay pre-arranged to the management. So, nananalo, pero karamihan talo. Kaya na-record na to, nagpapatalo ng hundreds of millions to billions of pesos itong si Alcantara Pasadya at si talaga, Bryce di ba? Hernandez kasi ito ay money laundering. Pagpasok sa casino, income na yun ng casino, pera na ng casino. Hindi na yun pera mo. Kaya pwede mo nang kunin sa likod after that. May partida. For example, for every 1 Malinis billion. na. Nalaban na. Malinis na, oh. Correct. Nililinis For eh. every 1 billion na pumasok doon, kukunin ng casino ang 200 million or 300 million, 700 million lang ang bababalik. Pero nonetheless, walang record. Walang bank documentation, walang camera documentation, na makikita no. ka sa bangko, walang bank transaction record. Ang bakit Oh, tinatanong, yun nga yung sinasabi ko around kanina. 500 billion pesos ang mga pera na nalaunder at ang itinuturo ni Kiko Barsaga initially at nitong Peanut Gallery ay ang Casino Soler ni Enrique Rason. At tinatanong din kasi si Martin Romualdez involved din at si Lisa Araneta sa Okada, Manila na tinake over nila ito. At ginamit nila dito si General Dibold Sinas para sa pag-take over at ang grupo na ito. So, at ang isa pang sanay na sanay sa money laundering, ang pangalan niya, Kim Wong. Ayun. So, ang mga si Kim Wong din ang bumili ng Pogo, ang gumamit ng Island Cove ni Boying Rimulya na nagkakahalaga ng almost 3 billion na property. So, mamakita niyo mga personalities. So, si Kim Wong at si Enrique Rason mukhang magka-partner sa casino operations. At pati ang Okada, pinakialaman ni Kim Wong, nila Martin Romualdez, at nila Lisa Araneta. So bakit casino? Kasi nga ang sugal, Ibig sabihin, ang Okada, kinuha nila para magamit din sa money laundering, di ba? Ibig sabihin, yung Soler at Okada, parehas na ng ginagawang corruption. Di ba? Ganun na eh. Yun yung dahil nga pinakailaman na ni Tamba at ni Lisa Araneta, yung Okada, para marami-rami yung pera na malaba. Kumbaga yung basura, marami-rami ng lalabhan. Ganun ang, ayon kay Gutesa, basura, di ba? Di yung basura, pupunta sa laundry para malinis. Yun na yun, di ba? ay tinotolerate sa Pilipinas at mayroon po itong parang equivalent to bank secrecy na hindi mo pwedeng busisiin magkano ang pinatalo, sino nagpatalo. Pero bakit nakakuha ng record si Ping Lacson sa Soler? Ako pang yun. idiin na kunwari Kaya walang kinalaman kina Romualdez at Marcos para Kaya kunyari pa no? Saan niya nakuha yung mga ebidensya? Saan niya nakuha yung presentation na yun? Di ba? Yun pala, meron ka palang connection. Ganun pala magiging yun. si Saldico at mga tauhan sa DPWH. Because ang chief security ni Soler ay si Michael Ray Aquino na tauhan ni Lacson sa PAOK TF. At bata ni Kaya Ping pala Lacson, bata nakakuha ni ng Enrique Rason. At bakit biglang pumasok si Vince Dizon out of nowhere nang bago binuo ang ICI at pinaalis si Bunuan dahil si Bunuan pa naman rin, mga kababayan, involved kay Congressman Gargiola na ngayon ay mayroong 400 billion pesos money laundering questionable transactions involving sa flood control. Kapareho din kay Saldico ang kanyang diskarte nagbibenta ng mga proyekto, kapareho po ng mga iba pang kongresista like Don Gonzales at mga aliporis ni Tambaloslos. All of them nasa ilalim ng payong ng sindikato ni Marcos. Ngayon, ang aming punto ni Ma'am Lorraine, Enrique Rason now is becoming involved sa shadowy transactions para linisin ang trails
o billions of pesos ng pera gamit ang kanyang negosyo na mga kasino. Yan po ang tinatanong ng taong bayan. Totoo ba ito? Mr. Enrique Rason, na nasasangkot ka at naglagay ka ng mga tao kagaya ni Vince Dizon at ni Ping Lacson para gawin po ang pagtatabon-tabon na ma-expose si Marcos bilang mastermind. Ma'am, ang ganitong topic Yun na yun. Yun na yung hawak sa leeg. Hawak pala sa leeg si Vince Dizon eh. At saka si Pampilo Lacson. ay hindi masyadong tatalakayin sapagkat this will cost our life. Pwede po tayong balikan, pwede tayong ipapatay ng mga taong ito kasi alam natin ang kapasidad Delikado nila. eh. Pero bakit natin tinatalakay ito? Ma'am Lorraine, sensitibo at ito po ay seryoso. So balit kailangan may bulgar because kailangan may pakita sa taong bayan ng sindikato ng gobyerno ni Marcos konektado sa sindikato ng mga oligarko na nagmamanipulate sa gobyerno na siyang nilabanan ni Pangulong Duterte na huwag manatili ang kanyang sistema na oligarko ang nagdidiktat, nagkukontrol sa gobyerno to the disadvantage of the people. Yeah, like you said, no, ba't tayo nagsasalita ng ganito, no? Kasi unang-una sa lahat, gawin natin kung ano yung tama. Yun yung tama. Sabihin natin yung totoo. Pangalawa, it's costing the lives of Filipinos. This insatiable greed of not just people in government but oligarchs first of all, 'di ba? Nakita natin no yung heartbreaking na images ng nangyari yung mga baha no. And at the root of this talaga is yung kasakiman ng mga taong ito. Eric, you have to take over. I'm about to Yeah, ma'am, I know. Mga kababayan, malamig po sa area ni Ma'am Lorraine. Sobra. Naranasan ko po yan na mahirap po ang epekto sa health mo kung galing ka sa tropical country kagaya ng Pilipinas at tumagal ka sa lugar na napakalamig, no? Ang pinupunto namin ni Ma'am Lorraine, this is nothing personal about Enrique Rason. This is nothing personal about Vince Dizon or Ping Lacson. Pero ang nakikita natin, hindi po pwede na ang isang oligarko at isang naghaharing ruling elite na nagkokontrol ng malaking negosyo at mga sensitibo na line of operations ng ekonomiya ay poderoso at kaya mag-manipulate ng gobyerno. Yan ang main issue. To the point ng kanyang negosyo, tungkol po dito sa pagkakaroon ng mga kasino, ay pwedeng gamitin para pagtakpan ng korupsyon. Hindi ba kayo nagtataka bakit si Vince Dizon na ilagay sa DPWH? Siya po ay naging consultant ni Enrique Rason, Ma'am Lorraine, mga kababayan, bilang infrastructure development consultant ni Enrique Rason. Ang si Ping Lacson, ang kanyang kayamanan, according sa declaration niya sa Salenia, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, Ma'am Lorraine, mula sa around 21 million, biglang naging 240 million. Saan ang galing? Sa kanyang pagiging consultant sa mga projects ni Enrique Rason. At saka Eric, yung binaliw na landfill na Ay, nung unang alam natin na nagpapalakad ng bansa ngayon eh, si Lisa Araneta Santos, Lisa Araneta Marcos, di ba? Tapos kumbaga, anuhan din natin, napaghihinala rin natin na si Tambaloslos ang nagmamaniobra ng Pilipinas. Pero ngayon, kumbaga meron pa pala sa pinakamataas sa kanila. Kaya nga binanggit ni Loren Badoy na nasa mababa lang ang mga politiko. Hindi pa sila yung talagang pinakamataas. Yung pala, nandito pala sa pinakamataas. Yung mga oligarko talaga. Cebu? Oo, yung nahulog. Nag-collapse? Nag-collapse, yes. Tapos may mga na bury na Parang mga Pilipino. landfill. Ano yun? Kila Enrique Rason yun. Yes. Si Vince Dizon ang kaharap doon. No, at saka yung Metro Clark Waste, no, na Yes, isa pa yan. grabe yun, no? Talagang inipit nila yung negosyo na yon. Insatiable greed. There was Metro Clark Waste. It was doing an excellent job of taking care of our basura, no, in the Philippines, in Manila, that area. Pero dahil sa greed, no, at saka because nasa poder sila, they took over. Tama. And yan yung yan yung mga resulta, no, yung mga people, and sino ba yung namatay dun sa landfill na yon? Pinakamahihirap, no? Yung yung mga ano lang. nagtatrabaho sa basurahan. Basurahan, oh. Tama ka, Ma'am Lorraine. And Ma'am, don't forget Mga mga kababayan nag-ano, kung bakit ito nilabanan ni Pangulong nakakalakad. Duterte. Naalala po ninyo mga kababayan, Ma'am Lorraine, bago kay Enrique Rason balikan namin dahil para up kami in 15 minutes. Ma'am Lorraine, ang pinaka-issue ni Pangulong Duterte bakit nagalit siya sa Pangilinan Group at sa Ayala Family dahil gusto nilang singilin ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na sabi nila nanalo sila sa Singapore Trade Arbitration Court na dapat undercharge daw ang kanilang paniningil sa tubig.
Nagalit si Pangulong Duterte sapagkat una, palpak ang kanilang services, maraming mga problema. Pangalawa, ipapataw nila sa konsumidor ang 12 pesos per cubic Hindi lang, puro mga kalawang yung loob ng tubo. Di ba? meter. That means every buwan, kung nag-average ka ng mga 100 cubic meters, ma'am, na konsumo, magbabayad ka ng karagdagang 200 to 300 pesos per month. Sabi ni Pangulong Duterte, ang tubig na pinagtutubuan nyo na parang lugaw ay patrimonya. Pag sinabi pong patrimonya, pagmamayari ng buong mamamayan at ng buong lipunan. And therefore, gobyerno dapat ang nagre-regulate niyan para sa taong bayan. Kung ipapatupad nyo, Ayala and Pangilinan Group, ang 12 pesos per 50 centavos cubic meter per month na charges nyo sa taong bayan, iti-take over namin ang inyong facilities. I will order the military for a state of emergency sa power supply at kami mag-operate. Otherwise, kung hindi nyo yan titigilan, kami na ang mag-provide ng tubig sa taong bayan. Diyan nyo makita, ma'am, ang decisive at para sa tao na desisyon ni Pangulong Duterte. Umatras po ang Pangilinan Group, umatras po ang Ayala Group. Hindi nila naipatupad ito. At ang plano ni Rason din na magnegosyo ng power supply sa panibagong dam na kinoconstruct, pinigilan ni Pangulong Duterte ang kanyang terms of reference dahil questionable, dihadong-dihadong gobyerno. Kaya na-delay po yan, mga kababayan. At ngayon mukhang itutulak ni Marcos na matuloy na si Enrique Rason ang mag-ari-arian sa tubig. So makikita ninyo, mga kababayan, Lopez, Pangilinan, Rason, Villar. Ang kay Villar napunta na kay Lusyoko ng Pure Gold, ang kanyang water concession. Ito po ang delikado kung ang gobyerno ay ang kanyang pinapaboran at pinapakinggan at nagpumapayag siya, I will use the term of Ma'am Lorraine, na ang poder ng gobyerno gamitin para pagkakitaan ng gahaman at ganid ng mga oligarko ang taong bayan, samantalang ang kayamanan ng mamamayan ay sila ang nakikinabang. Hindi Grabe, no? Talagang mahina talagang utak ni Marcos. Talagang napakahina. Kumbaga, unang-una pa lang marami na nagsasabi na magiging weak leader. At totoo nga, hindi lang talagang weak leader, worst leader pa ang nangyayari sa kanya. ang mamamayan. Ma'am Lorraine. Yeah. And I remember kasi Eric si PRRD, no? He, for the people talaga si PRRD, di ba? And what has it cost him, di ba? Nandyan siya. Therefore, and ito naman si Bongbong Marcos, no? Talagang heaven sent siya sa mga oligarkyo. Yes. No? And it has cost the Filipino people. Therefore, talagang parte ng buhay natin na kung sino ang para sa bayan at para ayusin. Sa tutusin, talagang nakikinabang rin si Marcos sa mga oligarko. Posibleng hindi rin makinabang yung mga yan. Gamit ang kaba ng bayan. Kaya talagang naggagamitan silang dalawa. Yung politiko, presidente tsaka oligarko, parehong naggagamitan. Ang talagang talo dyan ay ang taong bayan. Kasi galing sa kanilang pera yung yung pinagkakakitaan nila. 'Di ba? Yung mga maliliit na business, yan, talo rin yung mga yan. Talagang yung mga malalaking politiko at mga oligarko lang talaga sa paggagamitan nila na naiipit ang taong bayan. Naghihirap talaga. ang Pilipinas, no? At para yung soberenya ng Pilipino, soberenya ng ating bansa, you're going to pay the consequences for it, di ba? Pero tuloy lang natin ito. Pero ganyan talaga yung nangyaring nakakalungkot sa Pilipinas, no? Na yung sino yung pangulo na ginawa niya para sa Pilipino, yung the best niya talaga at pinaka the best for us, siya pa ngayon yun nandyan sa The Hague, no? At prineso ni Marcos, no? Kaya yung mga nasimula ni Duterte, yung mga nagawang maganda ni Duterte, para sa akin, nalusaw na eh. Nalusaw na lahat. Kumbaga yung papalit na presidente ng kay Bongbong Marcos, iiwan ni Bongbong Marcos puro kalat. Kung mapapalitan pa si Bongbong Marcos, ha? Dahil may bali-balita parang gusto pang manatili sa kapangyarihan niya eh. Di lalo tayo maghihirap niyan. Effort sila John Vic Remulla, 'di ba? Pinagmalaki pa, bobo talaga. No, so Tama. yan yung realidad natin bilang isang bansa, no? Na hindi lang tayo nasa kinasasakupan ng mga Amerikano, pero nandiyan ang mga oligarkyo, no? Tama. At because of that, Ma'am Lorraine, naalala mo pa ito?
Speaking of oligarko, kapag pinayagan mo sila, iba-bribe ka nila at gagamitin nila ang poder para mandaya sa gobyerno. I know you remember it very full well, Ma'am Lorraine. Only Rodrigo Duterte was able to make Mighty Tobacco pay Yeah. Yeah. their dinaya na taxes, no? Around 15 billion pesos. Yeah. Walang gobyerno na nakapaningil sa kanila. Pero si Pangulong Duterte sabi niya, you pay half of that, page na tayo basta bayaran nyo cash. Sa BIR, 7 or 8 billion almost ang binayaran, ma'am. Pero before that, Mighty Tobacco attempted to bribe Rodrigo Duterte with 3 billion pesos. Yes. Ang muntik ng sipain sa mukha ni Pangulong Duterte ang accountant o abogado Galit na ng Mighty na balak sanang i-bribe si Pangulong Duterte. Mga Oo. kababayan, that is how an oligarcho can play up with Kaya nga di ba? Buti na lang, ganun lang ang inabot niya kay Duterte. Di ba? Kay dating Pangulong Duterte. Kung dapat nga, makulong na yun eh. Buti hindi siya nakulong sa ginawa niyang yun. government kung ikaw ay corrupt. Nandakin mo kung kurapot si Duterte at hindi niya sinabi na tatanggapin niya ang 3 billion. Pabayarin niya lang ng 3 billion sa BIR, ang 3 billion kukunin niya. Wala nang makakapalag. It was at the height of power and Oo, popularity of laki Duterte na ng mangyari ito. bilyon. Tama ba, Ma'am Lorraine, ang Mighty Tobacco? Yes, Mighty Tobacco and also the Prietos, no? Yes. Also breaking, Lucia Yung Tan, property. Yung property, Yes. ano, long mile? Mylong. Tapos yung pinabayad niya ng so the Lopez's walang tax, biro nyo. Hindi sila nagbabayad ng tax yung mga Prieto. Tapos nung finally they were demanded, no, they were ordered to pay their taxes. You know, the response was they were so shocked, parang kami magbabayad ng tax. So ganun yung sense of entitlement ng mga oligarkyong ito. No, talagang like Marcos and his administration, they really feel they're totally above the laws, no, of the land. No? Ma'am, don't forget, Lusyutan. Habol ng habol Also. kay Pangulong Duterte. 2 weeks Yeah. before election, magdodonate. Hindi tinanggap ni Pangulong Duterte. Yeah. And when Pangulong Duterte Ayun, knew yun. na may utang siya ng mga almost 22 billion pesos sa buwis sa paggamit niya ng property ng gobyerno sa NAIA, sinabihan siya ni Pangulong Duterte, magbayad ka. Otherwise, i-take over ng Philippine Air Force at namin sa gobyerno at ng DOTC ang buong airport operations mo. Bayad siya. Ganyan ang Ibig Pangulo. sabihin, yun ang sabi ni Ma'am Lorraine, dinadaya ang buwis. Samantalang ang ordinaryong manggagawa, ordinaryong mga kababayan natin, hindi makakataka sa buwis. Kagaya ni Marcos, hindi siya nagbabayad ng 300 billion pesos na ipinag-utos ng Korte Suprema with finality of decision Yeah. sa kanilang inheritance taxes. Siya ang inutusan dahil siya ang state administrator. Until now, ang 300 billion pesos niya, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, umaabot na sa 300 billion pesos ang dati niyang executive secretary na umalis sa kanya, and yet si Marcos nilalabag niya ang tax law. Ay, ma'am, Grabe pala, no? 300 billion. Kaya kapag sana maging susunod na presidente, ay talagang kaya ayaw niyang bumitaw dyan sa pagkapangulo eh. Dahil bandang huli, baka singilin siya eh, di ba? Ang laki nun, 300 billion. Sana ay susunod na pangulo. Masingil siya ng ganyang kalaking tax na yan. kung hindi ka mag-file ng income tax mo at hindi ka magbayad ng 1 taon sa buwis mo, ikukulong ka ng BIR, mga kababayan. Criminal case. Si Marcos mula 1999 hanggang ngayon, hindi siya nagbabayad ng 300 billion Nako. pesos almost na estate taxes nila. Yan po, Ma'am Lorraine, ang isang malinaw na kalagayan ngayon na hinaharap ng ating gobyerno. Which is why, no, you were the ones that pointed it out, Eric. I don't know if you remember, no, what do we like the most about PRRD? That was the question in our program early on, and I said I liked his heart above all else, and you said because he was a man of the law, diba? Law and order. Yeah. So because of this Bongbong Marcos, no, it has become very clear to the Filipinos, ganun pala kahalaga ang batas, no, at nakakatakot pala talaga pag mismo yung mga nakaupo sa poder. No, so yun yung pinaka namimiss ko kay PRRD. Kasi sa kanya batas lang eh. Batas lang sundan natin, yan lang. Ito naman baliktad eh. Huwag natin sundan ng batas, 'di ba? Kami ang batas, Binabaluktot eh. Yes. 'di ba? Kaya mga kababayan, hindi pa namin ito titigilan. Ang iba pang expose dito kay Super Bilyonaryo at ang dalawang conduit or linya niya na ginagamit niya sa gobyerno para mag-manipulate, kumuha ng mga pabor at makialam sa pagtatabon-tabon sa isyu po ng anomalya at korupsyon at pandarambong na kinasasangkutan ni Marcos at nila Romualdez. Sapagkat ito po ay usapin ng pananagutan, accountability. Si Rason, ano man siya kayaman, gaano man siya kabilyonaryo sa buong mundo, hindi siya nagmamay-ari ng Pilipinas. Hindi siya nagmamay-ari ng gobyerno, Balang araw, hindi siya may nagmamay-ari paglalagyan ng din. mamamayang Pilipino. And the government is not owned by him. It must belong to the people. Kaso lang, tarantado ang gobyernong nakaupo ni Marcos. Kaya namamanipulate
at pati ang pagtatabon-tabon at pagtatakip sa mga katiwalian, pinakikialaman nitong isang super bilyonaryo na si Enrique Razon. Kung totoo hindi ito, siya ay pwedeng magpahayag dito sa Bigwas ng Agila o mag-issue siya ng statement. Doon sa challenge ni Kiko Barsaga na ang real na tagapagtaguyod ng korupsyon sa gobyerno ni Marcos at nagpapasilitate na ito ay manatili at magtabon-tabon at ito ay lumaganap ang role ni Enrique Razon. Tingnan Pero natin may ma'am sabihin kung saan ako. ito patungo. May Yeah, sabihin go ahead, ako ha. Go ahead. Yung moral ascendancy kasi ng isang pangulo is such that kung mai-infect niya yung buong bureaucracia at ang buong bansa no affected. So si PRRD is a man na hindi siya mukhang pera, wala siyang pagmamahal sa pera, hindi siya ganoon no. So ito naman si Marcos, yan ang ano kaya siya tumakbo para makapagnakaw sa Pilipino. So hawa-hawa talaga lahat no na naging ganyan ang Pilipinas. Sorry, sige Eric, go ahead. Go ahead. Okay, ma'am. No. We are wrapping up. Maganda yung punto mo. Yeah, let's wrap up. Kung mukhang pera ka at magnanakaw ka Yeah. ng politiko, ang oligarkong mga korap at gahaman ay magiging barkada mo. Not with the Duterte. Go ahead, ma'am. Sila nga eh, Kasi, di ba? nakikita ko kasi no living Talagang magbabarkada eh. Sila nga talaga naggagamitan talaga dyan. Sila pare-pareho silang nakikinabang eh. Dahil sa pera na yan eh. after having worked with PRRD na hindi mukhang pera no at law man of the law siya, and then may moral ascendancy siya kasi hindi siya magnanakaw, di ba, at saka nagsisilbi. Ang ganda-ganda ng Pilipinas hanggang sa pinakaibaba no, lalong-lalo na yung mga dun sa pinakababa. Pero dito dahil ganyan ang pangulo na walang moral ascendancy, no, morally bankrupt, vacuous, talagang fractured vessel. Ito nangyari sa Pilipinas. Napakaraming demonyo na kung sino-sino took advantage of the Philippines. Kasi, ayan siya, he really opened the portals of hell on our country. No, that's why he should step down. Bumaba na siya kasi wala siyang kapasidad. Do you see him, Eric, changing ever? Magbabago ba Lumala na? ito? Wala. Lumala na? Lumalala pa nga. Wala. Yeah. Ma'am, Lalala ito pa nga sa ang susunod na taon. pinupunto namin sa mga kababayan natin. If the big oligarchs, the ruling elites can dictate and manipulate the government, then the people will lose everything. Kasi wala siya matakbuhan. Sasamantalahin siya, kukurakutan siya, aabusuhin siya, and yet hindi po makapalag ang taong bayan dahil gobyerno ay kasabwat ng mga gahaman at mandarambong. Dalawa po ang nandarambong sa taong bayan. Yung mga oligarkong gahaman, magnanakaw at sakim sa kapangyarihan at sakim sa ganansya at tubo, na ginagamit ang negosyo na maging malakas sa loob ng gobyerno at ang gobyernong pinaghaharian ng mga sakim at gahaman at magnanakaw na politiko. So kung ang gobyerno at ang oligarko ay nakikipagsabwatan, dito niyo po maintindihan bakit sinasabi ni Pangulong Duterte. Bagamat hindi po siya Communist Party member, sa sinasabi niya, I am the first ever socialist president. Naniniwala siya, pag sinabi kasing socialist, ang mga kayamanan at ari-arian ng gobyerno at mamamayan ay dapat pinapakinabangan ng buong mamamayan. Hindi dapat ito napupunta sa ilang oligarko at mayayamang pamilya. Yun pong ibig niyang sabihin ng pagka-socialist niya, na ang gobyerno ay tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng karapatan at kabutihan ng mamamayan para ang kayamanan ng buong bansa mapakinabangan ng buong mamamayan. And that is within the Constitution. Ang tawag dyan, social justice. Sa sinabi ni Ma'am Noreen sa inyo, mga kababayan, na kung ang oligarko na ang nagdidikta sa gobyerno kagaya kay Marcos, with the presence of the likes of Enrique Razon, what will help the Filipino people survive ang kahirapan at miserableng buhay kung ang korupsyon at pandarambong ay pinoprotektahan ng oligarko sapagkat ang oligarko nakikinabang sa otoridad at kapangyarihan ng gobyerno para ang kanyang sariling negosyo ay mamayani at mamayagpag at the expense of the people. Yan ang aming punto kung bakit namin binuksan ang usaping ito tungkol kay super bilyonaryo Enrique Razon at ang kanyang pangingialam at mga manipulasyon sa gobyerno ni Marcos at Nila Romualdez. One more point, Eric, no? Yung kay PRRD, yung paniniwala niya. At ako talaga naniniwala dito that those who have the least in life should have more from the government, di ba? Correct. Gusto niya yung pinakawalang-wala, dapat yan ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Pero baliktad kay Marcos, baliktad na baliktad. Yung preferential treatment napunta sa mga oligarkyo. Tapos bahala na kayo. Alam mo, it's so heartbreaking that the places that we used to go to na bumubuti, ngayon wala na, like Abra de Ilog, wala na. CPP ulit yan. Mura. And we entered their houses, no? Kumain kami doon, yung floor nila ay lupa na. Yung talagang ganong kahirapan. Tapos yung Nakakapanginayang lang eh talaga. Marami nang nawala sa mga talagang inumpisa ni Pangulong Duterte. Talagang yung mga transportation hindi na continue. Lalong-lalo na yung sa
sa Mindanao. Yung pinakamahabang trend nila ron, PNR. Hindi na natuloy yun. Nag-zero budget, imagine. Yun sana ang magandang ah, tumaas ang ekonomiya dyan sa Mindanao. Yung transportation. Alam niyo ba na ang pinakaugat ng ang pinakaugat na talagang pagtaas ng ekonomiya, yung mga transportation. Kumbaga tayo the time is gold di ba? Yung mga pagte-trading, export import ng bawat lokal. Yun talaga ang pinaka the best. Transportation din. Yung maghahatid sa mga produkto. Yan po, mabilis kasi, tsaka kahit malayo makakamura pa. Dito sa atin ganun din yung mga pamasahe ng mga tao, nakakamura sila dati sa PNR Ngayon, anong nangyari na? Wala na yung PNR. Di nagko-commute sila sa mataas na pamasahe ng bus. Matraffic pa. Yun ang problema sa atin Ang traffic, nakakabawas din sa ekonomiya yan. Mga nakita natin no na yung maliliit na mga negosyo na wipe out dahil sa flood control dahil kay Marcos yan, no? Dahil kay Marcos yan. So, at ngayon this whole entire government is being used to cover up for him. And at the root of it is kasama diyan mga oligarkyo, no? Na mga gahaman din at ganit. And you said no you identified si Vince Dizon and Ping Lacson na tao ni Enrique Mga Rason. conduit niya. But there are so much more, no? Kasama diyan yung mga congressmen na finance niya yung kanyang mga kampanya, 'di ba? Kasama yan, no? Tama. And ma'am, don't forget mga kababayan sa aming huling bahagi na ito, walang Adolf Hitler kung walang nagpundo ng kanyang Nazi fascism campaign ng mga oligarko sa Germany. Kaya yan po ang unang hinatulan at hinabol din po pagkatapos. Panahon pa ni Hitler pala, meron na mga oligarko na talagang ginaya lang siguro talaga ng Pilipinas. Baka nga sa Spanish nung panahon ng Espanya sa atin Baka yun, yung panahon ni Hitler. May mga oligarko na. Ng World War II. Ang karahasan at brutalidad ni Adolf Hitler pinuntuhan po ng mga oligarko sa Germany. At yan ang dahilan kung bakit ang mga negosyanteng matitino na mga Jews ay pinagpapatay dahil ang mga oligarkong Alemanya na kasabwat ni Hitler sa Nazi Party ay kinontrol nilang poder sa gobyerno, pinuntuhan at binangkrol nila ang World War II ni Adolf Hitler. Yan ang mga role ng oligarkong gahaman. Hindi namin sinasabi na kapareho po ng mga oligarko sa Germany noong World War II ang ginagawa ni Enrique Razon. Siya po magpaliwanag sa taong bayan bakit siya nakikialam sa panggobyerno at bakit ang negosyo niya ay talagang lumago at lumagwak ng tulo-tulo sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan ay kasama. Pero alam mo, Eric, no, Sa mga kababayan, talaga. pag sinabi mo yan, no, magpaliwanag ka, ang paniniwala nila, I don't need to explain anything. They feel very entitled, no? That's why there are laws in the land na pag sinundan natin, meron na silang mga nilabag dyan, no? So, Ma'am, magbabalik tayo para maka-take ka muna ng mga ilang minutos na maka-recover ka dyan sa mga calls attack mo sa iyong physical situation right now. yeah. Our final words ni Ma'am Lorraine ay ang gobyerno ay dapat naglilingkod sa mamamayan. Ang gobyerno ay bahagi ng lipunan at yan po ay instrumento ng kapangyarihan para sa mamamayan. Ang mga oligarko, bagamat bahagi sila ng lipunan at sila po ang nagkokontrol ng malaking bahagi ng kayamanan at resources ng ating bayan, hindi sila pwede ang magdidikta sa gobyerno. Pwede silang umiral, magnegosyo, tumulong, pero kagaya ng ginawa ni former President Duterte, they cannot control and manipulate and they should not be the part of authority in the government. Because ang balancer and facilitator of power and protection for the people is the government. Yan ang hindi ginagawa ni Marcos ngayon. Kabaliktaran yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ma'am Lorraine. The best. Correct, no? So parang actually worldwide phenomenon Kaya nga, the best ang Duterte talaga. Kaya dapat maging Pangulo si Inday Sara. ito na ang mga oligarkyo na nagpapaandar sa mundo. At sila talaga yung mga puppet masters. Kaya mahalagang mahalaga na ang leader ng isang bansa, alam niya yan, at alam niya rendahan, no? Fact of life sila no? Pero rendahan mo yung pagkagahaman mo, at saka meron tayong batas, sumunod ka, magbayad ka ng tax, no? At saka wala kang impluwensya sa gobyerno. Yes. Okay, yeah. Correct. The state authority and the state instruments, including the powers of the government, cannot be abused or manipulated
by the oligarchs. Otherwise, ang taong bayan ay mawawalan ng kanyang tagapagbalanse at tagapagpangalaga, which is the government. Ma'am Lorraine, magbabalik po tayo sa isa namang paglilingkod. Pag-usapan natin. Ayan po, narinig po natin ang balitaktakan ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Mr. Eric Celis na talagang napakaganda ng mga topic nila na may kasamang pagbubulgar. Di ba? Yan nga yung talagang bakit nagtatanong tayo, bakit nagiging puppet ang isang politiko? Nagiging puppet di ba? Yung pala, may pinakamataas pa sa politiko at may pinakamataas pa sa presidente na talagang nakikialam talaga. Kumbaga, walang hindi na, yung kay Duterte. Desisyon niya yun Siya nanggagaling sa presidente ni Duterte ang bawat desisyon. Kaya mataas ang moralidad at mataas ang respeto na natanggap ni Pangulong Duterte bago siya umalis diyan sa pagka-presidente, di ba? Napakataas ng tingin sa kanya ng mga tao. Kumbaga, trust rating nga, di ba? Mas lalo pang tumaas ngayon, di ba? Kumbaga, yung presidente natin ngayon, hindi siya ang nagdedesisyon Di ba? Halimbawa na lang yung sinabi kanina ni Lorraine Badoy. Hindi siya ang nagdesisyon noon. Yung tungkol kay Bersamin. Ang nagdesisyon daw si Enrique Rason. Yun nga ang pagbubulgar nila. Kaya yan po. Nabulgar po natin. At hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.